Nagagalit po si Congressman Benny Abante, mga kababayan, doon daw po sa mga bayaran at mga tanga. Ang diin ng pagkakasabi ng mga tanga. Ito po, Bakit may Congressman, hinahon lang po, okay? Kalma lang po kayo. Alam namin makikitid yung mga utak ng mga tao na hindi po naniniwala at hindi okay sa kanila yung Quadcom, pero Congressman, itaga mo to sa bato, majority pa din ng mamamayang Pilipino, kayo ang sinusuportahan. Dahil bakit? Dahil po nalalaman namin ang mga katotohanan, nalalaman namin yung kung sino yung mga hindi makasagot doon sa mga hinahagilap natin pondo ng bayan. O game, sino po ang tanga? Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Uy! May mga bayaran pala sa inyo dyan, ha? Halata naman po, mga kababayan, na may mga bayaran dun eh. Yung iba dati, kontrang-kontra kay Kibuloy. Yung iba dati, ayaw na ayaw kay Kibuloy. Tapos, nagbago ang ihip ng hangin. Gustong-gusto na kay Kibuloy. Yung mga tipong ganun ho, mga kababayan. Kung kailan lalong nagkakaso, kung kailan nagkaroon ng mga kababayan natin, na maliliit na kababayan natin na humahabol kay Kibuloy, doon biglang nagsibaliktaran. O ano tingin mo dun? Di ho ba? Gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Mga DDS, makinig daw kayo para daw makita niyo yung katangahan ninyo. Bakit may Quadcom? Yan. Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin. Yan. Human rights, etc., etc., iisa lang. Duterte lang ho, mga kababayan. To shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Paano papasok yung mga yon? Sino ba yung mga administrasyon na pro-Chinese? Sino ba yung isang tao na hindi man lang makapagkomento tungkol sa West Philippine Sea, kung ano yung kanyang lagay, kung sino ang kanyang sinusuportahan? Dapat sa atin yan. Matik po yan. Simpleng-simple yan, mga kababayan. West Philippine Sea ang pag-uusapan. Di dapat Pilipino, vice-presidente ako ng Pilipinas di dapat Pilipinas, pero no comment ho, mga bossing. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Ako po, ang narinig ko po sa balita, Congressman Benny, doon po sa Davao daw po galing yung mahigit 1,200 o baka sobra-sobra pa ho, doon sa sinabi kong mga numero. Sa Davao daw po galing yung mga birth certificate. Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Sabi ng mga pro-DS o mga pro-Duterte, Duterte! Duterte! Ganun pa din ang sigaw nila, Tapos pag tinanong mo, bakit ka sumusuporta kay dating Pangulong Duterte? Basta, Duterte pa rin kami. Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, sinabi ng dating leader ng past administration, o si Duterte yon, di ba? Pinaikot-ikot lang ni Congressman, pero si Duterte yon. Sinabi niya, mahal niya daw ang bayan. Sinabi, pupunta doon sa West Philippine Sea, itatarak yung bandila ng Pilipinas. Yung pala, kaya tahimik ang Pilipinas at ang China, dahil chuchu lang pala tayo. Sunod lang pala tayo ng sunod doon sa mga China, mga kababayan. I love this country. Billions of pogo money exchange hands
between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country, Nabalitaan niyo po yun, mga bossing, yung pastillas, no? Yung daan-daang mga Chino ang pumasok sa Pilipinas, tapos yung kanilang passport, may nakaipit na 10,000. Balitang-balita ho yun, mga bossing, no? Sabi ni Just Vincent, DDS ba si Abante? Malamang sa alamang, hindi. pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate. Di ba? Which is, yun talaga ho ang nangyari, mga kababayan. Dati sinasabi nila, dati nakakalabas ako ng gabi, nakakalabas ako ng madaling araw. Bakit ngayon ba hindi kayo nakakalabas ng gabi at madaling araw? Means, yung dati pa nga, pulis pa yung katatakutan mo dati. Bakit no? Baka pag ikaw ay payat o kaya tirik ang mata mo, may sakit ka tuberculosis. Dahil sa tuberculosis, sobrang payat mo at lubuwa yung mata mo, makita ka ng pulis, oy, ito 20 mil to naglalakad na 20 mil to Tara, tokhangin natin. Naloko na. Ganun dati, di ba? Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay? Ayan. Tayo po, mga bossing, ako kaya naman din po dati sumuporta sa dating Pangulong Duterte. No? Gusto po nating malipol, gusto po nating maubos yung mga tulak, yung mga bumabatak, o may tulak na, may batak pa, di ba? Kaya lang ho, ang hindi natin gusto kung paano nila ipinatupad. Ang hindi natin gusto, yung sumuko na, uudyukan pa na manlaban para tokhangin nila. Uudyukan pa na manlaban para po tegihin nila. Yun lang hindi na tama, mga bossing. Di ba? At marami po, ito, i-explain na po ni Congressman Benny Abante. Siya na po ang mag-i-explain. O pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity, na ang iba ay Napagkamalan. mga bata. Ang sabi ng isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, Si Bato yun. collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Kaya po hindi makadalo si Bato de la Rosa dito. Kaya kabado po. Kaya kung ano-ano ng mga dahilan at palusot yung sinasabi ni Bato de la Rosa, ayoko ang mag-umpisa na ako yung sisira ng tradisyon na hindi napupunta yung Senado o yung Senador doon sa Kongreso. Pero ang totoo, mga kababayan, kabado siya dito sa mga ganito, no? Matatapang po yung mga congressman, mga boss no? Talagang kapag kayong ramdam nila na nagsisinungaling ka, pag ramdam nila na pinapaikot mo sila, may kalalagyan ka. Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Bato, sumagot ka daw. Ikaw yung pinaparinggan dito. No? Yung kay Kian de los Santos po. Kung iba sa inyo, hindi po nalalaman kung ano yung istorya nun. Kumbaga, hindi naman daw po tulak yung bata. No? Menor de edad. Doon lang sa harap ng tindahan nila nangyayari. Nadamay. Napagbintangan. Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Mga DDS, makinig kayo. Kayo sinasabihan ng katangahan, ha? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo. Hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako mga kababayan. ng drug. Dati mahirap nang mapagtanungan. Pagka hindi mo sinagot o hindi mo alam,
ikaw ang yayariin. Collateral damage ba? Ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver? Ha? Na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher, pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung pa ay collateral damage. Pagamahal ba sa bayan ito? Kapag ang tao pumapatay ng marami, ha? At binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Nais Diyan na pumapasok yung reward system, mga kababayan. Ano? kung sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Totoo kayang mahal talaga ang bansang Pilipinas. Kasi ako naniniwala ako, mga kababayan, kung mahal talaga nila ang bansang Pilipinas, umpisahan natin doon sa West Philippine Sea pa lang, no? Panalo na tayo doon. Lagi niyong naririnig doon sa mga vlog ko, lagi niyong naririnig sa mga live stream ko, no? Panalo na tayo doon. Hawak niya na yung papel. Pero ano ginawa ng dating Pangulong Duterte? Nga, tunga nga lang, natakot kay Xi Jinping, no? Ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Uy, Romel, ikaw, nandiyan ka, makinig ka dito, wag ka type ng type dyan, tanga ka na. Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa. Sabi ni Romel, kayong mga kakampi ni Bangag, Tambaluslos, Salot, bubu, ano yun? Bisaya, hangal, bangag kayo. Yan lang sasabihin mo. Dapat, yung comment mo, isasama mo. O kumbaga, iuugnay mo doon sa pinag-uusapan dito. Yung sa'yo, wala eh. Kaya napagsasabihan ka tanga eh. Sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at Correct. nagpapayaman sa ilan. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o terorista o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Hindi po Sorry eh, sabi niya kasi bubu daw eh. Oh. tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Correct. Hindi tayo diktatorya. O, naririnig nyo mga DDS? Kasi mga kababayan, porket po yung kampo, no? Yung kampo nila Raul Manuel, parehas po ng ipinaglalaban natin, ibinibintang na po sa atin, mga NPA din daw po tayo. Maagalawang DDS yan eh, no? Kumbaga, para mabago nila ang isip natin, mga kababayan, pagbibintangan tayo, NPA din kayo. Hindi yata nito alam, mga bossing, yung pagkakaiba po nung pagiging NPA at nung sa atin, no? Although iisa yung pinaglalaban, magkaroon ng katarungan yung mga napinsala, yung mga taong nadisgrasya po nung panahon ng laban kontra droga ng Pangulong Duterte. Yun yung pinaglalaban natin, no? Iisa lang, pero hindi ibig sabihin na tayo ay sumusuporta sa mga NPA. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal na mga public officials, lalo na sa taong bayan. Ayaw natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ay, yung mga DDS po, okay lang daw. At sabi ng mga DDS, hindi na daw po natin mababawi yung West Philippine Sea, kaya okay na daw po sila. No? Ganun po yung utak ng mga DDS eh. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nakikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas at dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan
karamihan pa nga ho doon sa may gusto ng yung mga pagpapategi ng dating Pangulong Duterte, yung sinasabi sa tokhang-tokhang nila. Karamihan pa po doon. Huwag po magagalit yung mga Katoliko, ha? O karamihan pa doon, Katoliko. Na, okay yan, ganito, ganyan. Tegi ng tegi ng tegi ng tegi. Ganun. Pero po ano sinasabi ng simbahan? Maging pro-buhay tayo, pro-life tayo. Huwag yung tegihan ng tegihan. Di ba? Kahit naman po sa Biblia, kahit saan naman pong relihiyon, mga kababayan, mapa-Muslim, mapa-Katoliko, Iglesia ni Cristo, lahat po yan. Karamihan po dyan, lahat po yan, pro-life. Ano? Ewan ko, ba't sinusuportahan ninyo yung mga taong ganyan? Na mismong sinasabi na, rektahan na, in your face. Isinasampal na nga sa mukha ninyo yung sinasabi na, tawag dito, sinasampal na nga sa mukha nila mga kababayan na suko na, pero bubuyuhin nilang manlaban. Di ba? Ewan ko sa inyo, ang gulo nyo mga DDS.